Kasama po natin para sa legal basis, Attorney Dean Mel Santamaria. Good morning po, Attorney. Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Dean, good morning po. Magandang umaga sa iyo, DJ Chacha at Ted. At sa ating mga tagapanood, tagapakinig, mabuhay po kayong lahat. Si Dean Mel Santamaria po ito. So nice to see you again, Dean. At ito na nga, para po mas ipaliwanag pa itong naging desisyon po ng Korte Suprema kamakailan lamang. Dean, ano po ang naging basihan ng ruling na ito ng Korte Suprema para ituring po na fraud yung pagtatago ng homosexuality po noong lalaki dito sa kanyang asawa? Well, since 1988, nang binigyang effectivity ang Family Code, nahandyan na yan sa Article 45 at Article 46. Sinasabi ng ating Family Code na kung ang isang tao ay tinago ang kanyang homosexuality or lesbianism nung siya ay kinakasal, habang siya ay kinakasal, ay ito ay maaaring gawing dahilan para ipaanal ang kanyang kasal. Pero intindihin natin ito, DJ, kasi ibang annulment tsaka iba ang nullity. Ang annulment, ang sinasabi ng annulment, mabisa ito hanggat putulin. Ang sinasabi ng nullity, walang bisa Mula sa simula pa. Oo. Ito, annulment to. Mabisa ito hanggat putulin. Kaya, sinabi rin ng batas na kung nalaman mo, na-discover mo at hinayaan mo naman at okay lang naman sa'yo, wala namang masama, magsama na kayo. Pero kung gusto mong putulin iyan, binibigyan ka ng 5 taon mula ng iyong nadiskubre para putulin mo. Malinaw lang naman ang batas. Kung ang pagka-homosexual or lesbianism ay ang hindi dahilan yan. Pero ang pagtatago nitong homosexuality at lesbianism, iyan ang dahilan. Pero hindi sinasabi ng batas na intrinsically masama yan. Sapagkat sinasabi rin ng batas, pero kung umokay na sa'yo, di mamuhay kayo bilang mag-asawa na may mga anak. Nakikita naman natin yan, may nangyayaring ganyan. At kung gusto mong putulin, 5 taon lang. Paglampas ng 5 taon, hindi mo na yan pwedeng putulin. Talagang kasal na kayo habang buhay. Ang problema lang sa desisyon na ito, DJ, kasi sana tapos na iyon, ano? Kasi ang hindi mo paglantad, maaring madaming reasons. Maaring nahiya ka o talagang tinatago mo, maaring may bad faith ka, maaring good faith ka. Pero ang puna lang ng mga tao sa desisyon na ito, bakit nagdagdag pa ang Korte Suprema, with all due respect, ng mga salita na parang nagde-denigrate, na parang nagpapababa ng iyong gender preference, no? Kasi sabi ng Korte Suprema, dinagdagan nila ganito, sabi nila eto babasahin ko sa English. Sabi nila, ang isang babae daw kung alam na hindi papasok sa isang sitwasyon na kahiya-hiya kung alam niyang hindi totoo ang pagka-homosexual ng kanyang asawa. Ang sabi rin naman ng Korte Suprema, ang lalaki, basta't kinwestiyon mo sa kanyang pagkalalaki o sa kanyang sexuality, ay natural na dapat magsalita. Kung hindi, dinidisgrace niya ang sarili niya. Opo. Ang isip lang ng mga tao, Opo. saan gagaling itong mga notions na ito? Opo. Kasi ang babae, nakikita naman natin, wala naman talagang masama sa magpakasal ka sa isang, let's say, bading. Sabi na nga ng Korte Suprema, kung gusto nyo, okay, binibigyan namin kayo ng 5 taon. Kung hindi nyo putulin, yan na kayo. Diba? At kung meron naman, ayos lang sa inyo, ayos lang. Kaya lang yung mga katagang iyon, hindi na kailangan sa desisyon para putulin ang kasal.
Ganun na lang dapat ang sinabi. Tinago niya, hindi nadiskubre, putulin ang kasal. Opo. Wala na yung mga salitang walang babaeng ililigay ang Opo. kanyang sarili sa posisyon na yan kung alam niya ang hindi Opo. totoo ang mga ganitong mga bagay. O sasabihin, ang mga lalaki, kung kinwestiyon ang kanilang pagkalalaki, sexuality, ay dapat magsalita. Kung hindi, dinidisgrace nila ang sarili nila. Opo. So, Saan ang gagaling yun? Opo, so Diba? ito din pinakamaganda po din, basahin natin, ito bahagi din po ng inyong pong post sa social media, yung exact words na Supreme Court, ang pinanggagalingan po ni Din dito. Kasi basically po si Din sinasabi, ano ba batas? Di ba? Ano ba provision ng batas? No? Kung lumabag ka doon sa batas, opo, yun ang desisyon. Pero yung mga komento, ito ho yung sinasabi. No woman would put herself in a shameful position if the fact that she was married to a homosexual position was not true. It continued. Homosexual person. I'm sorry, Homosexual person was not true. It continued by saying, more so, no man would keep silent when his sexuality is being questioned, thus creating disgrace in his name. Yan sinasabi po dito. Go ahead, Din. O kaya nga yun, tanggalin mo yon, Ted. Tanggalin mo yung mga katagang yan. Tanggalin mo yung mga nakakalitong mga salitang yan na handoon pa rin naman ang desisyon eh. Di ba? Basta't sinabi mong, okay, homosexual ka pala, tinago mo, putulin natin. Hindi mo na dinidemonize o hindi mo na dinedegrade o mga semblance ng ganon, yung ground. Binigay niya ng batas yung ground eh. Ayos na yon. Huwag mo nang dagdagan pa ng mga, huwag mo nang budbudan o ligyan ng mga salita o na wala namang itutulong sa pagkaresolusyon ng kaso. Opo. It's just a fact. Opo, yes. Factual lang yan. Opo, Kung Din. tinago niya, bading pala siya, pwede mong putulin. Opo. Tapos na yun. Kasi Tama po, na. po din ang sinasabi dito, Chacha, para mas kasi si Chacha din nagtatanong din sa atin ito kung ano ba ang parang problematic dito sa desisyon na ito. Basically po dito kasi parang ang dating din kung tama pakakaunawa ko po, ang dating dito na ang isang homosexual ay isang disgrace. 'Di ba? Ang pagiging ito ho yun para bagang 'di ba parang binibigyan mo ng masamang kahulugan ang pagiging isang homosexual. Ito po yung dating, tama ba din ang pagkakaintindi? Parang binigyan mo pa ng parang nag-side comment ka pa. Oo. Yun ang preference ng tao 'Di ba? Dapat iginagawa Yes. Go ahead. Talagang Ted, magkakaroon talaga ng perception na ganyan. Perception na pag nagpakasal ka sa bading mali. Di ba? Pero ang sabi ng ating batas, pagka nagpakasal ka sa bading, okay lang yon. Pero bibigyan ka namin ng pagkakataon, 5 taon. Pero kung hindi mo ginawa, wala na yan. Tuloy-tuloy ka na dyan. Ang ibig sabihin lang nun, walang problema. Kaya lang, ito nga mga other statements, yung mga binubudbudan ng mga ilang mga salita na nakakalito na pwedeng gawing prejudicial precedent sa mga darating pang mga kaso. Ito kasi sabi ng Korte Suprema noon nakakahiya kung kakasal ka sa bading. At least perception yon. Maaring ganun nga ang perception. Okay. Ayan. Sige po. So din, again, kami po yung nagpapasintabi sa ating mga kagalang-galang ng mga maestrado, ng kataas-taasang hukuman. Dito po sa ating pinag-uusapan, kami po naman po ay nagagalak din dahil kayo mismo nagsasabi na maaring malayan talakayin ng ating mga mamamayan ang mga isyong pambayan ng ganito. So din, ito lang po. Ito ba ay division pa lamang at dito ba lahat po ng miyembro ng division ang bumoto pabor? Oo, lahat Tinignan ko mukhang walang dissenting opinion. 'Di ba? Walang dissenting opinion. Siguro yung buod tama kasi. Kasi nasa batas naman. Pero yung mga pasaring na nakakalito, dapat hindi na sinama iyon. Kasi dapat sa paggagawa ng desisyon, dapat gender sensitive ka. Kasi ang konsepto ng pagtatago ng iyong kasarian, madaming reasons. 'Di ba? Madaming reasons. May reason na ayaw mo o nahiya ka o madaming reason. Or confused It does ka, not- pwedeng ganun. It does not necessarily mean na may bad faith ka. Di ba? Di ba?
Di ba? Opo, okay. Sige, ano siya? So Anong tanong mo? moving forward, Attorney Dean, yung mga ganitong klase ng insidente or Supreme Court decision, ano po ang magiging epekto nito sa mga annulment cases natin? So pwede na mag-file ng annulment ang isang tao even without third party, basta pakiramdam mo may tinatago sa'yo yung partner mo about his or her sexuality. Pwedeng ganon. Magandang tanong yan, DJ, no? 4 lang ang pagtatago na pwedeng maging dahilan ng annulment. Una, ang pagtatago ng homosexuality or lesbianism. Pangalawa, ang pagtatago nung kinakasal ka na meron ka parang sexually transmissible disease. Pangatlo, ang pagtatago na ikaw pala ay buntis sa ibang lalaki nung ikaw ay kinakasal. Pang-apat, ang pagtatago na ikaw ay sobrang lubhang lasenggo. Iyan lang ang mga pagtatago na pwedeng maputol ang kasal. Pero yung pagtatagong yan, subject to ratification. Ang ibig sabihin yan, kung na-discover ng isang tao na ganun nga pala ang asawa niya, okay lang, tuloy na ang kasal. Valid yon. Hindi ito ginagawang null and void, hindi. Ang ating mga gumawa ng batas natin, malinaw na malinaw sila. Hindi to null and void, yung walang bisa ng simula't simula pa. Hindi to iyon. Ito ay valid hanggat putulin mo sa loob ng 5 taon o walang ratification. At may ratification. Yan. Opo. Meaning na ratification po din dito kapag lumagpas na yung prescriptive period 5 years, otherwise ratified na ang kasal. Ganun po ba yun? Okay? Ibang klase ang ratification. Kahit nasa loob ka ng 5-year period, pero may malinaw na ebidensya na tinanggap mo na. Kahit na nasa loob ka, yung malinaw na ebidensya na pagtatanggap, iyon ang ratification. So kahit na hindi pa lumalampas ang 5 taon, may katibay na tinanggap mo naman, bagsak na ang kaso. Ngayon, yung 5 taon, kung walang pagtatanggap at pinalampas mo ang 5 taon, iyon naman prescriptive period. Hindi mo na pwedeng i-file. Ayun, okay. So, again, 4 po ito na sinasabi daw po na pagtatago. Oo, na pinapayagan ng ating batas. Pagtatago, mga kapatid, ano po, na pwedeng maging kadahilanan para mawalang bisa. Para eventually ay mapawalang bisa po yung kasal. So, 4 lang itong pagtatago. Paano po kapag may tagong nakaw na yaman? Ay! Hindi kasama yun, Dean. Hindi kasama yun, Dean? O kasama yun sa number 4? Nakalimutan ko sabihin, pagtatago na ikaw ay gumawa at na-convict ng isang krimen. Oo. Pero yung tinago mo, kung magkano ang laman ng bank account mo, hindi kasama. Krimen, tapos ka, tinago mong kriminal ka pala. Yun. Attorney Dean, ako curious. Pero kung may pending pang Supreme Court case din. Iba na yan. Ibang Supreme Court decision yan. Okay. Pero ito, Attorney Dean, decision. Ayun. Attorney, dito po sa specific na annulment case na ito, hindi po sumagot or humarap sa korte, no, yung lalaki kasi pinatawag din siya. So, gaano po kalaki ang epekto kapag may annulment case and then yung ako kunwari ang nag-file and then yung partner ko hindi umattend o nagpakita sa korte at walang defense at all? Okay. Ang hindi pag-attend ng isang tao sa korte sa kasong yan, hindi depekto sa litigasyon. Itutuloy pa rin ang kaso, parang nahandoon siya. Kaya, mapapadali ang kaso, walang masyadong magko-cross-examine sa iyo, walang masyadong magpapasinungaling kung anong sinabi mo, malamang ay mananalo ka na. Diba? Yun lang naman ang epekto doon. Pero ang hindi pag-attend ng isang tao sa ganyang kaso, ay hindi ibig sabihin may defekto yung kaso. Hindi ibig sabihin na nawala ng due process. No? Itutuloy yan hanggat matapos kahit wala siya. At ang epekto, mapapaikli, siguro mapapamura pa ang bayad mo sa abogado, di ba? Mapapadali.
Yan. Oo, mas mapapabilis ang kaso. Dito po sa sinasabi, ito yung pagbabasihan ko lang, yung mismong Talagang mga nasa balita. Interesado ka dito, Chacha, ha? Hindi kasi dito sa Ako, wala naman akong tinatago sa iyo. Ayun na nga ang gusto ko. Alam mo nang alam mo nabasa ito sa akin ni Manong Ted, sabi niya, huwag ka mag-alala, wala akong tinatago sa iyo. Pero kung meron man, tinatanggap kita ng buong buo. Alam mo, baby girl. Teka, huwag ka makulo, baka ikasal tayo ni Dean. O baka mag-aido tayong dalawa dito bigla. Pero ito, Dean, yung sinasabi nyo rin po kanina, paano natin madidistinguish yung deliberate concealment na tinatawag? Kasi meron nga yung tinatawag nyo po kanina na merong mga tao na hindi nila dinidisclose yung personal struggle nila about their sexuality. Doon parang nagkaroon ng problema ang Supreme Court decision dito kasi parang inaswan lang nila na may panloloko na ganap without hearing the side of the guy or knowing na may mga ganong klase na hindi ko to sinasabi kasi hindi ko rin alam. Posibleng ako struggling din kung ano talaga yung sexuality ko. Explain further, Dean. Ibig sabihin, ang mga katibayan para mapatunayan ang isang tao ay homosexuality ay hindi nakasalalay sa pag-attend ng taong iyon. Ibig sabihin, ang iyong testimonya mismo, yung mismong nagsampa ng kaso, kung mukhang credible siya at maayos ang kwento at hindi questionable, katanggap-tanggap yon bilang ebidensya. Kasi dalawang klaseng ebidensya natin. Testimonial, binibigkas, at documentary, nasa dokumento. Yung mga ganyan, usually karanasan sa buhay, kaya salita ng nag-ahain ng kaso. At iba pang mga taong nakakakita nito at nakakapuna. Sabi rin ng Korte Suprema, ang batayan o ang level ng ebidensya ay hindi naman proof beyond reasonable doubt. Ang level lang ay tinatawag na preponderance of evidence. Ang ibig sabihin nito, nilatag ang mga ebidensya, basta tinignan mo ba ang ebidensya, talaga bang kapanipaniwala na siya ay ganitong klaseng tao? Kung ang sagot ay oo, ayos na yon. So pwede namang through other evidence mapatunayan ang kasarian niya. Pero yun nga ang punto, no? Tapos na yon. Basta whether tinago niya na hindi, ang pagtatago pwedeng hindi inaamin. O pwede niya rin namang aminin. Ang punto dyan, sinabi daw, inamin sa kanya. So, pagkatapos nilang ikasal. At hindi nag-appear yung lalaki. So, ang pinagbasihan purely ng Supreme Court decision is yung testimonya ng babae at ng tatay niya. Oo. At kung katanggap-tanggap, credible, preponderance of evidence, hindi proof beyond reasonable doubt, pwede na. Yun. Sige. So, okay ka na ba? Okay na okay. Madam... Naiintindihan na natin Madam lahat Chair? ngayon. Oo. Sige. So, napakainam po nitong diskusyon natin na ito, Dean, para lang ho sa kabatiran ng marami. Tungkol nga dito po sa pagiging sensitive, nating lahat at paggalang sa preference, sexualidad ng ating pong mga kababayan. Amen. Dapat po kasi nga ngayon, sa mga panahong ito, dapat nga po ito'y iginagalang. And then, dito nga po sa desisyon ng Supreme Court, kami po nalulugod na kayo ho mismo bilang officer of the court po nagsasabi din na mawalang galang lang para namang nagkaroon ng ad-lib dito na hindi na kinakailangan kumbaga din. Maganda yung sabi mo, tanggalin na yung ad-lib, pwede ba? Tanggalin na kasi maaring sanhi ng pagkalito iyon. Di ba? Tanggalin na. Doon sa ibang pero may naririnig tayo dyan sa Senado nagmadalas mag-adlib. Pero siguro sila yon. Pero ang totoong huwes dapat hindi mag-adlib. Yan. Okay, sige po. So Sa Senado madalas adlib. Thank you for your forthwith reaction. Thank you so much. Okay. We forthwith understand. Sige. Okay, Dean, mabuhay ka din. Salamat na marami sa ulitin po. Maraming salamat, Ted at DJ Chacha sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayo lahat. Thank you. Yan si Dean Mel Santamaria.